Kaming sumugot sa inyong mga katanungan. Good afternoon. Kung may mga questions, we're ready to answer. For the... Oh, well, okay. Sa pangwalong araw na po tayo ng pagkakataon ng depensa na makapagpaliwanag at makapagpakita ng aming mga testigo at mga dokumento. No? So, after 8 days, meron na ho kaming around 16 witnesses presented. And thus far, we have established sufficiently that the Chief Justice has really that that the Chief Justice only owns 5 properties, no? Contrary to the assertion that he owns 45 properties. And also, after 8 days of our presentation, we were able to establish that the Chief Justice has sufficient and legitimate source or sources of income, salaries, and allowances. And we also presented several witnesses insofar as the transfer of the properties, certain condominium properties that were bought by the Chief Justice. So today we have the representative from the John Hay Management Corporation to testify on the salaries, income, and allowances of Mrs. Cristina Corona. And now we have former Mayor Lito Atienza, who is testifying on the circumstances regarding the expropriation and sale of the Basa Guidote Enterprises Inc. property situated at Sampaloc, Manila. So with that, we are ready to answer your questions. Yung pagpapaliwanag kasi namin dito, step by step. Ngayon, yung kung maaalala ninyo, may namarkahan na exhibit dati sa loob ng impeachment court, nung prosecution pa lang yung nagpipresenta ng ebidensya, na merong 34 million pesos na binayad ang City of Manila. Nakalagay doon to Cristina Corona in trust for Basa Guidote Enterprises. So, ang naririnig yung testimonya ngayon ay yung mga circumstances nga, yung dito sa expropriate at pagbili dito sa lupa na binayad yung cheque kay Mrs. Corona. At dito nga, mula dito pupunta tayo doon sa saan napunta yung pera. At ito'y may relasyon nga doon sa bank accounts ng mag-asawang Corona. Pero syempre, wala namang personal knowledge dito si Mayor Atienza. So, ang nandito siya para magbigay ng testimonya doon nga tungkol sa pag-expropriate, tsaka kung bakit naging 34 million pesos at bakit kay Mrs. Corona binayad yung cheque. Siguro mapapakita rin sa testimonya ni former Mayor Lito Atienza na talagang simulat sa pool naman na si Mrs. Corona ay meron talaga siyang role na ginagampanan dito sa Basa Guidote Enterprises. No? At makikita natin dito na kanina nga merong secretary certificate na nagpapatunay na ang ibang miyembro ng board ng Basa Guidote ay talagang kinikilala si Mrs. Corona at binigyan siya ng pagkakataon at otoridad, no, na makipagnegosasyon or makipag-usap sa kahit kanino man patungkol dito sa property nga na sinasabi natin na nasa Sampaloc. So, pinapakita lang na ito na talagang meron naman talagang personalidad si Mrs. Corona, no, upang makipag-negotiate, upang tumanggap nga ng bayad at gamitin itong bayad na to sang-ayon doon sa kapangyarihan o otoridad na binigay sa kanya ng board ng Basa Guidote. Opo.
Alam niyo po, ito pa lang ang unang pagkakataon. No? We are trying to establish the foundation of our defense. So makikita ho natin ngayon na ilalahad ho namin na may matibay na dahilan na meron hong pinagkakakitaan itong Basa Guidote. No? Pinakita rin ho dito na meron hong otoridad, si Mrs. Corona, na tanggapin yung cheque ng City of Manila in trust for Basa Guidote. No. Maglalahad pa rin ho kami ng aming mga testigo at panunumpaan po nila ang kanilang mga salaysay patungkol naman ho kung paano ho ginamit itong perang ito ng Basa Guidote at kung yung palipat-lipat po nitong mga funds nito ay meron rin ho kaming testigo na ihaharap. Sapagkat ayoko namin muna siguro sagutin, no? Kahit alam na namin yung sagot. Mas maganda ho kasi kung manggagaling ho yung mga kasagutan dun sa testimonya ng testigo at hindi mo mula sa mga abogado. O kanino si Sister, I think dalawa, no? Yung Mrs. Asuncion Basa, I think that is a mother of Mrs. Corona. And another one, I think, si Sister Concepcion Basa, if I'm not mistaken. Yung today kasi na naghalo na yan dun sa mga nakaschedule din na mga testigo mula pa kahapon. So, kahapon meron kaming around 4 to 5, I think 4 to 5 witnesses. So, kung idadagdag natin yan dun sa mga nakaschedule today, kahapon kasi nakaupo lamang, nag-stop na dun sa KLRA Administrator Diaz. So, mga siguro may total kami na mga 8 dapat para sa araw na ito. Pero tingnan natin kung hanggang ilan ang maabot natin sa araw bago matapos ang trial. Bakit may mga ilang miyembro ng Basa family ngayon na nagsasabing wala silang, hindi nila alam na nabenta pala yung property? Jing, siguro ito yung isang bagay na hindi rin namin pwedeng sagutin dito, no? Kasi it's may ongoing intra-corporate controversy itong Basa Guidote Enterprises. May mga nagkiklaim na mga miyembro ng Basa family na sinasabing wala sila naging alam dun sa transaksyon. At yung maaaring isang dahilan dito ay because claimants sila doon sa Basa Guidote Enterprises. Pag sinabing claimants, ibig sabihin, hindi sila rin-recognize as shareholders as of now, pero kaya sila nag-claim ay dahil pinaglalaban nila na meron silang share dun sa kumpanya at kailangan nilang patunayan ito. Pero isa ito sa maaring dahilan kung bakit hindi nila alam yung transaksyon. Dahil as far as the corporation is concerned, nung mga panahon na yon, hindi sila miyembro ng korporasyon, hindi sila shareholders, kaya walang dahilan para pagsabihan sila na ito yung nangyayari at ito yung mga transaksyon nung Well, to be very honest with you, we have no idea. No? But we will get back on that. No? We'll get on. Ginagalang naman po natin, no, sapagkat yan po ay karapatan naman po ng isang testigo na humiling kung maaari naman na hindi siya makakarating ngayon, na humiling siya na i-reset or magkaroon ng panibagong araw sa kanyang pagdalo, no, sa paglilitis. Ano naman po yan? That is respected and nangyayari naman po talaga yan kahit sa mga ordinaryong trial. Sige. Hindi naman sa magpapabalik-balik kami, pero kasi ang gusto sana namin, of course, nasa Article 2 tayo, ang ideal situation ay tapusin yung Article 2 at hindi pa kami tapos sa Article 2 dahil nandun pa lang tayo sa mga real properties at ngayon dito naman napunta tayo sa Basa Guidote na ang gusto ngang patunayan dito ay yung markahang exhibit nga, yun dun sa 34 million pesos na check dati na nakapangalan kay Mrs. Corona. Pero yung
Dun sa Article 7, siguro nasingit lang si Secretary De Lima dun sa Sabina nga at titingnan kailan siya humarap. Hindi dahil sa gusto namin tumalon, pero alam namin na marami siyang trabaho. Kaya kung kailan siya available at pwedeng umupo bilang testigo, yun yung time na ipapaupo na namin siya para nga, dahil alam namin hindi siya magiging pwede sa lahat ng panahon. Oh, ganun yung, syempre, ginagawa dito. Simula pa lang properties. Pero kasi, dadating talaga tayo sa bank accounts dahil ang tinitignan dito yung mga entries niya sa kanyang salin. And meron nga dito yung cash, tapos talagang kailangan pag-usapan yung bank accounts eventually. At inuuna muna itong properties para magamit na yung mga testigo nga na merong alam tungkol dyan sa mga real properties, either dun sa assessed value or yung mga titulo. 2001. Kailan po dineposit sa bank? Alam mo ba yung actual date? Well, ayan po, hindi pa po natin natatouch. We would be presenting witnesses to testify on that. Kasi ho, nakikita nyo pa lang ngayon, yung transaction pa lang ho ng expropriation/sale ng property, no? As to how the money was used or how it was disposed, ibang testimonya po yan ng ibang testigo. Well, tingnan po natin. No? We will be explaining that in the days to come. Well, opo, no? Alam niyo po itong 8 naming testigo ngayon, lagi po namin sinasabi na when we present our witnesses, pag nagpresenta po kami ng aming mga testigo, meron po yung purpose, no? Meron po kaming gustong ipakita o ipaliwanag. So magkakasama po yan. So maaari lang po namin sabihin sa inyo na lahat po ng mga testigo na amin pa pong ipipresenta ngayong araw na to, lahat po yan ay patungkol dun sa BGEI, dun sa transaction po na yon. At maaari rin po meron kaming mga testigo pa dyan na magpapaliwanag tungkol dun sa mga ibang properties na sinasabi ho namin na hindi na pagmamayari ni Chief Justice Corona. Well, wag na po siguro muna yung nature, no? Because, of course, that would already be touching on the merits of the case. I think we have lined up 3 to 5. We're ready. If, it will really depend on the discretion of the presiding officer and the senator judges. But we just want to assure the public that when we said that we are ready to present our case, gusto lang ho namin ipakita that we are really ready. So kung makikita nyo po, very busy po yung defense room, no? We have so many witnesses there. We are ready, no? The defense lawyers who are assigned to the witnesses are ready. So pag sinabi pong sasalang na, handa naman po tayo dyan. Between the low trust ratings of CJ Corona and yung 45 properties na unang lumabas, 'di ba, sa publicity dati? Well, alam niyo po, unang-una siguro, no, we just want to point this out. Ito pong mga surveys po na to, itong survey na to, ginawa po ito nung panahon na hindi pa naman ho kami nadidinig, no? Wala pa ho kaming pagkakataon na makapagpaliwanag or makapagpakita ng aming mga ebidensya. Pangalawa ho, kami naman ho ay naniniwala na alam niyo po itong mga surveys na to at dun patungkol nga doon sa popularity ng isang Chief Justice, hindi naman ho, I think historically hindi naman ho talaga nagiging popular ang Chief Justice, no? Because more often than not, talagang they shy away from the public's eye, no? Talaga namumuhay ho sila ng tahimik, namumuhay ho sila ng labas ho doon sa atensyon ng publiko, sapagkat yun naman ho ang kinakailangan talaga. Kailangan ma-maintain po nila yung degree of independence nila, no? So, most of the time, makikita po natin yung mga maestrado, punong maestrado, yung mga judges,
yung mga huwes po natin, talagang hindi naman po talaga sila nakikipag-socialize dahil kailangan ho dumistansya ho sila dahil eventually baka ho meron silang hahawakang mga kaso or mga cases that would affect yung friendship po nila or yung mga acquaintances po nila. So, historically, hindi naman po talaga matataas ang popularity rating. May dadagdag. Jing, dadagdag ko lang. Correct me if I'm wrong, ang pagkakaintindi ko, same survey to ng Pulse Asia na 1,200 respondents din. So, hindi klaro sa akin kung ito yung same 1,200 respondents na nagsabi rin nga sumagot dun sa questions na kung tingin ba nila ay guilty or not guilty si Chief Justice Corona. Ngayon, kung sinasabi natin same respondents to, then that would make sense, no? Yung sinasabi nating approval rating na mababa because that makes sense. Yung 47%, that can easily translate into yung wala ngang tiwala or mababa yung popularity rating to ni Chief Justice Corona. That's yung mathematically it corresponds. But then, siguro yung isa nga natin tingnan dito, unang-una yung size nung sample. It's 1,200 Filipinos out of over around 90 million na mga Pilipino. Tapos, pangalawa, kung kailan nga tinake itong survey. Ito yung bago pa magpresenta ng ebidensya yung defense at pagka-rest pa lang ng kaso ng prosecution. So, ganito rin yun yung parehong nakikita natin na nagbabago, maaaring magbago o nagbabago ang opinion ng publiko katulad dati na nagkaroon din ng survey, yung Inquirer, at doon naman 67% nagsabi na voting to acquit Chief Justice Corona. But then, makikita natin, is it because magkakaiba yung mga respondents na nagsabi na vote to acquit kaya mas marami dong 67%? Or nagbago ba yung isip ng karamihan sa mamamayan? Ito yung mga hindi natin alam until we have a really thorough survey. Pero at the end of the day, wala ito masyadong halaga because yung senator judges natin nga ang magdedesisyon at ang kailangan nilang tignan dito ay ang ebidensya at ang batas. Dahil ito yung hinihingi sa kanila ng saligang batas. Siguro, isang punto na lang, no? Gusto ko lang siguro bigyan ng diin, no? Yung timing kung kailan nilabas yung survey, no? Maaaring ito ay kaya marami nagsasabi, ito ba ay makakatulong or ito ba ay makaka-apekto sa kaso ng depensa. Siguro ang talagang tinitingnan lang namin ng husto dito, yung timing na paglabas ng results, no? Kasi ito naman yung pagkakataon na kami na ang nagpipresenta ng ebidensya, tapos parang biglang lumabas bigla itong survey results. Tapos kung kailan magkakaroon na ng mahabahabang break doon sa trial, so maaring as far as the survey results are concerned, maaaring wala naman po tayong question dyan. Pero how these results will be used for propaganda, how these results will be used to shape and condition the minds of the public during the break in the impeachment trial, yan ho siguro ang dapat nating bantayan, no? Sana naman po wag tayo mag-take advantage, no? Sana naman po, wala naman po sana mag-take advantage, inuulit ko, no? Itong mga results na to, sapagkat ito naman po, ito ay maaaring maging batayan, pero hindi naman po ito yung sandigan ng katotohanan. At kami po ay masaya, sapagkat sinabi na rin po ng mga senator judges natin na sila naman po talaga ang huhusga dito sa pagkakataong ito, na ito ay hindi po makakaapekto, no? Ito hindi makakakondisyon sa kanilang pag-iisip. So, we just enjoin everyone, no? And we really ask for your help on this matter. Na sana naman po wag natin itong gamitin, no? Na magkaroon ng bahid yung proseso ng impeachment. Wag ho sana itong gamitin para makondisyon or lalo pa pong sirain yung pangalan ni Chief Justice Corona. Sabagkat pagka ganun na po ang direksyon na tatahakin ng mga gumagamit dito, yun na po ang mali. Pero kung ito'y magiging batayan lang kung nasaan tayo ngayon, wala naman hong mali doon. Ako po, mataas po ang pagtingin ko sa ating mga mamamayan. At alam ko naman po ang kanilang kapasidad. At maganda nga po, lagi po sinasabi ng aming kasama na si Attorney Salvador, na hindi po natin kasama ngayon, na kami po yung nagugulat. Di po ba? Kasi, ngayon kami nagugulat sapagkat nung nag-umpisa ho kami dito, lahat to sinasabi nila,
guilty na si Chief Justice, no? Pero habang umuusad po yung paglilitis, nakikita ho natin na mas marami hong sumusuri, mas marami na nagmamasid, no? So, kami po ay naniniwala na dito po sa pagkakataon namin na kami na ngayon na nagpipresenta, makikita po ng tao na, ay, naku, mukhang mali pala yung impormasyon na dumating sa atin. Ay, hindi naman pala 45 properties. Pati sa akin ho, ang pinaka-importante dito, yung mga nagkamali ho, no? Yung mga naglabas ho ng maling impormasyon, siguro kailangan din naman po sila humingi ng tawad, no? Kailangan din naman siguro sa kanila ng manggaling yung paglilinaw. Para na rin po sa kapakanan, hindi ho sa kapakanan ng depensa, pero sa kapakanan na rin po ng taong bayan. Bahala po sila. Di siguro sa marami naman pong paraan kung paano linawin itong issue na ito. Sabi po ni Justice Cuevas kanina, nasa 70% na daw yung napapresent na ebidensya ng defense. Ano po yung 70% na yun? Sa Article 2 lang or kasama na yung 3 at 7? So lahat na. Oo nga, siguro kailangan humingi ng linaw kay Justice Cuevas. Pero ang tingin ho namin, ito in relation to Article 2 pa lang. Kasi ang makikita naman natin dito, wala pang pinapresentang ebidensya masyado sa Article 3 or 7. Nandun kasi sa Article 2 pa lang tayo at yung mga testimonya lahat ay in relation to Article 2 pa lamang. 70%. So kung wala na pong katanungan, mahaba-haba po yung magiging bakasyon. Di text-text na lang po kung meron po kayong mga tanong. Thank you very much. Magandang hapon po sa inyo. Rosec briefing.